Tulad po lagi ng aking sinasabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po lagi kayong patnubayan kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anumang pong sakuna, anumang pong kapahamakan, lalo na po sa anumang pong mga karamdaman. Okay? Yan po ang laging ko sa inyo, paalala, no? Yan po naman ninyo, yung mga aksidente, di ba mga sakuna, hindi po natin masasabi yan. Pero ganun pa man, ako po sa totoo lang, ayoko naman po sanang mag-live, no? Dahil unang-una, gusto ko naman nakapagpahinga yung mga binobolja ko ng itong mga tawag ditong mga palpak o mga epal na mga politiko, no? Ayoko naman po sana, gusto ko silang pagpapahingin. Kaya lang, hindi ko po matiis yung mga nag-i-email sa akin, yung mga nag-chat-chat sa akin, no? Na mga reklamo o mga pinaparating na mga dapat pag-usapan at dapat ninyong malaman. Kaya po, yan po ang aking mas binibigyan ng prioridad, no? Mas mahalaga pa rin sa akin ang impormasyon na malaman ng tao kung ano yung kaganapan dito sa ating lungsod. At meron tayong kasabihan na sinasabi, bago mo linisin ang bakuran ng may bakuran, linisin mo muna ang sarili mong bakuran. Bakit ko po sinabi yan? Dahil po kasi sa totoo lang, no? Unahin po muna natin tignan yung ating lungsod kesa po sa ibang mga bagay o ibang lugar, no? Bago natin sila punahin, punahin muna natin yung sarili natin lungsod kung maayos ba o hindi. Diba? Para hindi naman tayo lumalabas na kahiyahiya. Napuna tayo ng puna sa iba, no? Pero, no? Yung pala, mas masahol pa yung lungsod natin kaysa sa kanila. Diba? So, now, nakita nyo po ba yung title ng aking ngayong live? Nakita nyo? No? Ito'y panawagan po ito, no? Ng mga vendors diyan sa Alabang, no? At babasahin po natin ito, no? Babasahin natin. Ito para maniwala po kayo na ayan, ilinipat ko lang pero iyan, galing po sa email ko yan. Ayan, para maintindihan po ninyo, galing po iyan sa email ko mismo. Okay? Now, no, ang nakalagay po dito, no, ito'y panawagan, no, Mayor Rupi, no, panawagan po ito ng mga vendors diyan sa Alabang, no? At nagpapasalamat nga sila sa akin dahil po nung nalaman nila ngayon nag-iba sila ng style, no? Nag-iba po ng style etong mga enforcer mo. Enforcer natin pala, mga mayor, no? Gusto nilang iparating sa inyo to, mayor, yung dito sa nangyayari sa mga vendors dyan sa Alabang. Okay, basahin po natin, ha? Okay. Info po lang, Daddy Bert. Ang policy po ni Mayor, Biason, vendor lahat pwedeng pumasok sa vicinity ng Alabang Market basta coordinate daw, sabi ng mga vendor. Sabihin, may instruction si Mayor na basta coordination lang, hindi sila pakikialaman ang mga vendor dyan sa Alabang. No, now, ngayon, nakakwentuhan ko dito sa tapat ng aking tindahan na yung grupo daw ng vendor enforcer ay bumulong nasa mga leader ng vendor sa kahabaan ng Montillano, kabilaan hindi sila bubulabugin sa December 31. Basta yung iiwan nilang sobre, no? Iiwan nilang sobre sa mga leader ng vendor, ng mga enforcer, no? Sa leader lang kunin.
Kasi nga daw, napanood yung post ko ng mga isang vendor enforcer na taga-bayanan. Okay? Kung sino ka man na taga-bayanan na enforcer, ha? Okay? Ha? Okay? Enforcer ng mga taga-bayan na nagpakalat sila ng sobre o ampaw sa mga vendor sa December 24 at kukunin nila ng December 25. Okay? At kukunin napanood daw kaya nila binago ang style. Iwan sa leader ng vendor yung mga sobre o ampaw na ang bahala na raw ang leader ng vendor. Kumolekta sa mga nasasakupan niya sa buong Montillano sa January 2, 2025 na lang kukolektahin. Baka daw may magkwento na vendor na nagpakalat sila ng sobre ampaw kaya nag-iba sila ng style. Bahala na daw leader kumolekta sa buong Montillano ng vendor. Alam ko, Daddy Bert, na napanood ni Mayor Rupi Biason ang mga staff niya na sanay next year mapatawag ang mga enforcer na naka-duty sa vendor na sa buong Alabang sa office ni Mayor Biason. Sinuway nila ang utos ni Mayor Rupi Biason. Salamat, Daddy Bert, at mabuhay ka. Happy New Year, Daddy Bert. Sana daw mag-live ka ulit sa gabi. Inaabangan namin ang live mo ng mga kamag-anak ko dito sa Alabang. Share ko lang. Salamat po. Okay. Mayor, sabi ko nga sa inyo, ako'y taos puso nagpapasalamat dahil ika ngang natutugunan nyo yung panawagan ng mga vendor dyan sa Alabang. Now, ngayon, Mayor, no, ito po, abusado na po itong mga enforcer na to. Masyado nang abusado, itong mga enforcer na ito, no, napakalit na nga ng kinikita, halos nga wala na para lang merong mapapakain sa pamilya. Itong mga vendor na kahit alam nilang illegal sila, pero nagpupumilit pa rin sila, wag lang silang magnakaw, wag lang silang maging addict, wag lang sila maging hold-upper, wag lang sila maging snatcher, at kung ano-ano pa na pwedeng magawa nila na maitulong sa kanilang pamilya na merong mapapagsaluhan sa kanilang hapagkainan. Pero, etong mga enforcer, Mayor, masyado nang abusado to. Kaya nga, dapat po ang lahat po ng enforcer dyan, Mayor, no? Dyan sa Alabang, dapat po ipatawag ninyo yan pagpasok ng taon para malaman at malaman po at maimbestigahan ninyo kung gaano po ito katotoo. Palagay ko naman, totoo po ito dahil hindi naman magsusumbong yung mga vendor kung walang katotohanan yan, kung hindi sila totoong nagrereklamo. No, Mayor? Kaya ako sa totoo lang po, gusto kong pagpapahingay naman to itong mga binoboldya ko Pero ang problema, hindi ko matiis yung mga nagchat-chat, yung mga nagsusumbong, yung mga nag-i-email sa akin, na pagbigyan ko sila na malaman ng ating butihing mayor yung mga pinaggagawa itong mga enforcer na to. Hoy, sino man kayong enforcer, wala akong pakialam, kay tagabayanan ka, tarantado ka, inutil ka, at tanga ka, Huwag mong abusuhin iyang mga vendor na yan. Dahil hirap na nga sila kung saan sila pwesto at napagbigyan sila ngayon ng Pasko at Bagong Taon, itong Bagong Taon, ngayon, kukarakutin nyo pa yung kanilang konting kinita. Namumuhunan yan, pero kayo wala kayong puhunan. Inutil kayo. Diba? Talaga kayong mga binigay na sa inyo ni Mayor Biason ang mga benepisyo ninyo. Binigay na yung mga allowance ninyo. Binigay na yung bonus ninyo. Ano pa? Binigay yung sweldo ninyo. Ano pa? Para ang pagsamantala nyo, etong mga nasa laylayan na mga vendor.
Napaka-inutil nyo talaga kayong mga enforcer. Wala kayong mga budhi na hindi ko maintindihan kung bakit naman sumisweldo kayo ng maayos, pero ngayon, pinagkasamantalaan nyo itong mga vendor. Ganun ba talaga ang gusto nyong mangyari? Na dito na lang, talamak na lang ang pagnanakaw, talamak na lang ang pagkukurap, ganun ba? Kaya nga ngayon, di ba? Tingnan nyo yung mga post ko. Ang pinakamarami palang buhaya ay nandito sa atin sa lungsod ng Muntinlupa. Naglalabasan na. Isa na yan, mga enforcer na yan. Sino ba nangungonsinti sa inyo? At bakit malakas ang loob ninyo? Palagay ko, kaya nga pinaparating kay Mayor to dahil hindi niya alam. Ngayon, sino ba umahawak sa inyo? Kasi, kung yung umahawak sa inyo, matino, hindi mangyayari yan. Hindi kayo magkakaganyan. Palagay ko, hindi rin matino ang umahawak, baka nagkakaroon din ng butaw yung namumuno sa inyo. Diba? Ano iisipin namin? Ano iisipin namin? Sige nga, mag-iisip ba kami ng maganda para pa rin sa ginagawa ninyo? Sino ba ang niyan? Iparating nyo nga sa akin, sino ba ang boss niyan? Nang yung mga vendor, mga enforcer na yan? Nang maboljak din natin. Hoy, kung sino ka man, damuho ka, ayusin mo yung mga tauhan mo. Kung hindi mo kayang hawakan yung mga tauhan mo at hindi mo kayang disiplinahin yung mga tauhan mo, mag-resign ka na lang. Punyeta ka. Alam niyo ako, ayoko kayong boljacking. Gusto ko ipagpahinga kayo. Pero hindi. Napipilitan ako dahil kasi sa mga sumbong ng taong bayan. Ano gagawin nyo? Mananahimik na lang kami para magtamasa kayo na magtamasa sa mga katiwalian ninyo, sa pagnanakaw ninyo sa kabanayaman. Ganun ba gusto nyo mangyari? Pasensya na po kayo kung bakit ito ang gamit kong salamin, Sa totoo lang po, masakit po yung mata ko. Pero ganun pa man, no? Nagpupumili tayo na mabigyan kayo, matugunan kayo sa inyong mga kahilingan. Ayoko kayong biguin, no? Pero kayong mga enforcer, sobra naman kayo. Okay lang sana kung mga mayayaman ang mga dinudugasan ninyo. Wala namang problema sa amin yun. Sa akin walang problema yun. Dugasan nyo ng dugasan yung mga mayayaman. Yung may mga pera. Yung mga hindi nagbabayad ng tamang tax. Pero hindi naman kayo ang naka-assign dyan sa ganyan. Pero, alam naman natin, marami rin mandaraya pagdating sa tax. Di ba? Sa pababayad ng tax. Ngayon, kaya nga nandito yung Daddy Bird para may bunyag itong mga ginagawa ninyo sa taong bayan. Diba? Kaya, pasensya na kayo. Paskong Pasko, bagong tarating ang bagong taon, papasok ang bagong taon, pero nabobolja ko kayo. Bakit? Di naman ako papayag, na hindi kayo maboljak kung meron naman kayo ginagawa mga katarantaduan. Kaya Mayor, please lang kami nakikiusap sa inyo. Pagdating na pagpasok po ng taon, imbestigahan nyo po itong mga enforcer. Kung kailangan tanggalin itong mga to, tanggalin nyo. Dahil marami namang kailangan ng trabaho dito. Ngayon, kung ayaw nilang gampanan ang kanilang trabaho na maging tama, tanggalin nyo po, Mayor. Marami kayong makukuha. Maraming karapat-dapat na pwede kayong makuha. Di ba? Kaya, Mayor, sana po, ang panawagan po ng taong bayan, Mayor, no? Ang panawagan po sa inyo, imbestigahan nyo po itong mga enforcer na to. Lahat po naman dito ng enforcer. Kahit yung mga enforcer, meron, di ko naman sinasabing lahat dahil meron naman po talagang matino. At marami kong kilalang matino. Pero kaya lang, mas marami yung mga tarantado at inutil na mga gagong mga enforcer. Kahit anong klaseng enforcer dyan, maging sa mga sasakyan, sa mga motorista, sa mga vendor, at kung iba't iba pa. Iyan po talaga, Mayor. Talagang
Mga talamak yan, mga yan. No? Kaya nga pinaparating namin sa inyo para nang sa gayon, meron po kayong idea kung paano nyo gagawin itong mga to na maimbestigan itong mga tarantado na to, mga enforcer na to. Hindi naman naaamin yan eh. Siyempre, hindi naman kayo makakakuha ng ebidensya dahil yung mga vendor, hindi nyo naman pwedeng kunin testigo yan dahil sigurado, pe-personalin sila. Eh, yan naman ang ugali dito, di ba? Oh, thank you for watching, Maylina. Merry Christmas and Happy New Year. Di ba? Kaya nga eh. Ha? Pangalan ninyo yan, Daddy Bert, para malala. Kaya nga eh. Kaya lang kasi, takot na yung mga nagsusumbong na ikangang pangalanan sila eh. Kunin yung mga pangalan. Alam nila makakarating sa akin. Di ba? Ngayon, ang akin lang, nung naghahanap buhay ng maayos yung mga yan, kahit pa sabihin mong ika nga nagsasakripisyo, kahit binagbigyan na sila ng mayor, ibig sabihin, anong ibig sabihin yan? No? Meron din naman puso yung ating butihing mayor, pero kayong mga enforcer, mga inutil kayo, wala kayong mga puso sa mga tao niyan. Pagbigyan nyo naman, okasyon lang. Okay lang kung panahon ng ibang panahon, okay lang. Alam nyo ba kung sino yung nagsusumbong sa akin? Yung nagsusumbong sa akin, mismong may pwesto. Hindi siya vendor na illegal. Meron siyang pwesto dyan sa Alabang. Meron siyang pwesto. Pero ano ginagawa ninyo? Diba? Ibig sabihin, etong nagsumbong sa akin, meron din siyang simpatya sa mga vendor na illegal. Diba? May simpatya siya. Anong sabi ng mayor? Okay lang. Magkipag-coordinate lang. So, ibig sabihin, open house yan. Pero bakit kayo, mga gago kayong mga enforcer kayo, pinag-iinitan nyo yung mga naghahanap buhay ng maayos? Na para meron lang, may pagsaluhan sa kanilang hapagangkainan itong darating na bagong taon. Nung darating na Pasko. Pero ninanakaw nyo pa. Hindi ko ba masasabing ninanakaw nyo? Maliit na nga kinikita, binubutawan nyo pa? Ay, sos Mariosep talaga. Ngayon, pag nabobodya kayo, ano ginagawa ninyo? Diba? Akala nyo siguro, kaya nga ako'y nagpapasalamat. Ano sabi ko sa inyo? Magsumbong lang kayo, mga kababayan, at pakishare nyo lang ito, mga kababayan, pakishare nyo itong aking FB Live para nang gayon, lalong magkaroon ng interes si Mayor Rupi Biason, yung ating butihing mayor. Mayor, hindi ko kayo kinakalaban. Ipinaparating ko lang po sa inyo itong mga katarantaduhan ng ating mga empleyado dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Di ba? Ngayon, paano dapat, ewan ko ba, reklamo kayo ng reklamo, pero puro kayong mga magnanakaw, kayong mga enforcer. Hindi ko alam, kung gaano saan kayo kumukuwal ng kapal ng mukha ninyo, makakapal pa kayo sa adobe. Napaka-inutil talaga ninyo, di ba? So, akala niyo siguro, no? Pasensya na kayo dahil meron na sumbungan ng bayan ang ating lungsod ng Muntinlupa. Hindi ko kayo tatantanan. Kayong mga tiwali, mga tarantadong, mga walang iba kundi gawin magnakaw, sa kabanang yaman ng ating lungsod, mabobordya kayo sa akin. Kaya mga kababayan, no? Hindi ko muna masasagot yung mga inyong mga komento, pero magkomento lang po kayo, walang problema. Maya-maya po tayo magkaroon ng sagutan sa sa mga komento ninyo. Dahil gusto ko, tuloy-tuloy po tayo na para maano natin to rito, okay? Shoutout po, tatay. Good evening po. Maule 5 Coronado. Okay, shoutout sa'yo, Nak. Okay, now, tuloy tayo. No? Ewan ko ba kung bakit kayo mag-isip naman kayo. Hindi nyo ba iniisip, mahal nyo ba talaga yung mga pamilya nyo, kayong mga enforcer? Mahal nyo ba talaga mga pamilya? Kasi kung mahal nyo pamilya nyo, hindi nyo gagawin yan. Yung pinalalamon nyo sa pamilya ninyo, galing sa nakaw. Diba?
Thank you for watching. Jason Forbes, nak. Merry Christmas and Happy New Year, nak. Oh. Diba? Ganyan eh. Ayan ang mahirap sa inyo. Hindi ba kayo nakukonsensya yung pinalalamon ninyo sa inyong pamilya galing sa nakaw? Galing sa galing sa butaw? Yan ba gusto ninyo? Ha? Wala kayong konsensya na ipinapalamon nyo sa anak nyo? Paano kung magkasakit yung anak ninyo? Dahil galing sa nakaw o galing sa pangungurakot ang inyong ipinapakain sa inyong pamilya? Sige nga. Happy New Year din, nak. At sa buong pamilya mo, Jason. No? Kaya ngayon, lahat kayo, wala akong sasantuhin dito. Wala. Kaya kayo, kung gusto nyo hindi kayo maboljak, tumino kayo. Ngayon, hindi ko naman kayo tatantanan sa totoo lang. Hindi ko kayo tatantanan sa mga pinaggagawa ninyong katarantaduhan. Sorry na sila, Daddy Bert. Talagang ganon, di ba? Kaya nga kayong mga enforcer, kayong mga enforcer, please lang. Ako'y nakikiusap kung ayaw niyong mabolja kayo. Kung ayaw niyong mabolja kayo, tandaan ninyo. Umiwas kayo kay Daddy Bert. Dahil meron lang taga-sumbong Marami na nagsusumbong. Bakit hindi kumikita dyan yung mga talagang may pwesto dahil nga naaagaw ng mga vendors, ng mga illegal. Kaya nga lahat ngayon, binigyan sila ng pagkakataon. Sana naman, hindi nyo na sila dinudugasan. Di ba? Maganda kasi Engineer Ed Argame Castiglione. Konsyal, thank you for watching. So, now, di ba? Yan ba ang gusto ninyo? Na mabobolja kayo lagi? Makakarating lagi kay Mayor? Yung, itong mga mga ginagawa ninyo, mga katarantaduan sa taong bayan. Okay? Meron tayong susunod na topic. Ano yung susunod natin topic? Okay. Isusunod natin na topic. Tignan nyo talagang, ewan ko talagang pinag-aadya talaga Bakit? Ba't ko sinabing pinag-aadya? Tignan nyo mga kababayan Kanina nag-post tong si Allen Ampaya. Nag-post siya, meron daw siyang tinulungan. Tinulungan niya daw na mga aksidente. Ito nakalagay ito sa post niya. Tingnan nyo mga kababayan. Allen Ampaya, di ba kahapon nabolja kita? Napakalakasim laki mong tanga. Tanga ka talaga. Bakit? Tingnan mo Sabi niya rito habang binabaybay po natin ang National Road ay nadaanan po natin ang isang rider na mag-asawa na ayon sa kanila ay may tumawid na aso kaya sila sumemplang. Okay? Eto, panoorin ninyo. Tingnan nyo bibigyan ko lang ng komento. Tignan nyo ito. Ayan, panoorin ninyo. Ayan panoorin ninyo. Tingnan nyo. Andyan si Allen Ampaya, ayan, yung kalbo. Okay, ayan, andyan si Allen Ampaya. Tingnan mo, Na-aksidente yan. Na-aksidente. Tingnan nyo. Okay. Ayan. Ayan, yan. Napapanood ninyo. Ayan. Andyan yung Allen Ampaya. Tignan mo. Okay bibigyan ko lang ng komento. Kayo kunyari, bilang isang opisyalis kayo. Pero forma lang ang mga yan. Wala alam hulihin kundi motor, samantalang ang daming mga vendor na bangketa dapat sitahin nila. Okay. Fernando Leot, tingnan natin ito. Natapik ko na yan, pero ganito. Itatapik ko, napanood nyo ba yung post ni Allen Ampaya?
Kung kayo, isang public service, isang serbisyo publiko, katulad do kunwari, ako isang kapitan. Ito ang problema natin dito eh. Alam po ninyo kung bakit? Ha? Diba? Alam mo kung ano problema dito? Marami rito mga opisyalis, hindi nila alam kung ano ang rescue. Kasi pag umatin sila, meron yan eh. Meron seminar yan. Kahit sa malaking kumpanya sa amin, nung nasa kumpanya pa ako, meron kaming seminar para sa mga fire, drill, fire drill. Tapos minsan, earthquake drill, di ba? Lahat yan, itinuturo nila dyan kung paano mag-rescue. Tama? Di ba? Kung pinanood ninyo, panoorin ninyo, kung ako ang public service, nakita ko kung ano yung aksidente, di ba? Alam mo gagawin ko, titignan ko yung sitwasyon ng na-aksidente. Ngayon, kung hindi naman ganong delikado, ako na mismo ang magdadala, hindi ko na hihintay. Habang tumatawag ako ng ambulansya, kung hindi pa man dumarating, di ba? Ako na mismo ang magdadala sa hospital para, makaligtas kagad yung taong na-aksidente. Kasi yan ang trabaho mo bilang isang serbisyo publiko eh. Kung ako nasa sitwasyon ni Allen Ampaya, alam mo nakita ko, photo op lang ang ginawa niya eh. Nag-photo op lang. Eh kahapon, ginawa ko? Di ba binordya ko siya? Bakit? Meron, kahapon, nag-motorcade siya. Kahit umuulan, tuloy-tuloy ang ulan, pinilit niyang umaten yung mga empleyado ng barangay para lang masabing marami siyang kasama sa pag-motorcade. Ang masaklap, pati ambulansya, ginamit niya sa motorcade. Ginagamit ba sa motorcade ang ambulansya? Hindi yan ginagamit. Ginagamit yan pangdala ng mga pasyente kung dadalhin merong emergency sa ospital. Ikaw, para lang sa masabi na ikaw, marami kang kasama, maraming nakabuntot sa'yo, pati ambulansya, pinagamit mo. Ngayon, meron ngayong meron ngayong pasyente nangangailangan ng ambulansya. Asan? Wala. Pero na ginagawa mo, pinag-iikot mo sa iba-ibang mga barangay na mayroong umiikot, paikot, wala namang pasyente. Pero pinaiikot mo. Alam mo ikaw, ewan ko, kung saan ang gagaling ang utak mo. Inutil ka talaga, Allen Ampaya. Napaka-inutil at gago mo. Wala kang kasing tangang serbisyo publiko na ikangang napakalaking tanga. Talaga. Allen Ampaya, alam mo, nadaanan mo, ako bilang isang, kapitan, alam mo gagawin ko? Alam mo gagawin ko? Total, hinintuan mo na, tinignan mo yung sitwasyon. Kung nga, tumawag ka ng ambulansya, pero kung iyan, hindi naman ganong delikado, o tingnan mo, tignan nyo, yung mga delikado, ano gagawin dyan? Lalagyan kagad yung leeg niyan, brace kagad sa leeg. Wala naman nilinagay na brace eh. So, ibig sabihin, pwedeng buhatin yan na para madala kagad, emergency sa ospital. Diba, nakita ko yung sitwasyon eh. At saka dating hindi mo naman ginagawa yan eh. Diba? Dahil ang kandidato ka, malaman ng taong bayan na ikaw, tumutulong. Gago! Hindi dyan makikita ang totoong pagtulong ng tao. Hindi dyan makikita ang pagtulong ng tao. Inutil. Alam mo, kung yung sarili mong barangay, minamaltrato mo, ngayon biglang nagmalasakit ka, pero photo op lang ginawa mo. Nag-photo op ka lang para masabi na may ginawa kang tulong. Pero gago, inutil ka. Kung ako sitwasyon nun, dahil nirespeto naman ako bilang isang kapitan, mga harang ako ng sasakyan. Para lang, kahit ako nagbagbayad, o jeep man siya, o anumang klaseng sasakyan siya, isasakay ko na.
May sasakyan ka naman, di ba? Bakit hindi mo ginamit yung sasakyan mo para maisakay mo, ha? Yung pasyente na na-aksidente. Napakalaki mo talagang inutil. Di ba? Kaya ikaw, Allen Ampaya, tandaan mo, ha? Hindi makukuha mo sa ganyan ng pangungumbisyon sa tao. Tinan mo, ginawa mo pa kahapon. Namigay ka ng mga torotot, pero inahagis mo naman. So ano gusto mong gawin? Parang habulin ng mga tao. Paano kung na-aksidente? Sasagutin mo kaya yun, mga yun? Ha? Napakalaking inutil mo talaga. Napaka-inutil mo. No? Ha? Ako nga sabi ko sa inyo, wala namang problema, no? Kahit pa kayo'y kalaban, pag meron kayong magandang ginawa, pupurihin ko kayo. O katulad kahapon, meron ditong ginanap sa amin na mga senior citizen. Merong ginanap na senior citizen dito na ikangang itong Christmas party ng mga senior citizen. Ngayon, alam po ninyo, bibigyan ko naman ng kredito, nagbigay po ng 200 na bigas, 200 pieces, na bigas, si Tinyepes. Sabi ko nga sa inyo, wala naman ng problema sa akin kung para ibibigay sa tao yan, sige. O, nagbigay. Ipinadala sa barangay, ipinamigay ko. Di ba? Wala ako kahit isa. Dahil kasi, para sa tao yun eh. Ganyan dapat ang hinahanap niyong mga leader. Ako kahit kalaban ka, pag may ginawa kang maganda, pupurihin kita. Pero kung ikaw, katulad ng ginagawa nitong gagong ampaya na to, itong inutil na ampaya na to, no? Tandaan mo, ewan ko ba, sabi ko nga sa inyo, ako, kung ako ang nasa pwesto ni Allen Ampaya, titignan ko yung sitwasyon lang ng tao. Kung karapat-dapat, kung kailangan bang, hindi na kailangan ng ambulansya para madala sa ospital, dadaling ko na. Kasi yun talaga eh. Ganun ang gagawa ng kawang-gawa. Nung tignan ko mismo, hindi na, nakakagalaw pa pala yung tao. Hindi nga linagyan nila ng ano eh. Brace sa neck eh. Diba? Dapat kung talagang delikado yung tao, diyan pa lang lalagyan na kagad ng brace yun. Pero hindi naman nila ginawa. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-critical yung tao. Sana, dinala na lang. Di ba? Allen Ampaya, kung talagang totoo kang gusto mong tumulong, dapat ikaw na nagdala. Nagpatulong ka, ang daming tao doon, ang lalaki ng tao na nakita ko, pwede naman buhatin yung tao para madala na sa ospital. Sana dinala mo na. O sasabihin nyo naman sa inyo sa akin, gumawa na, oo nga, hindi ko kini-question yung paggawa niya. Hindi naman siya, nag-photo op lang siya. Gano'ng katagal dumating yung ambulansya? Hindi nga. Samantalang kung dinala na yan, may sasakyan naman siya, sigurado naman ako, hindi naman gagamit siya ng sasakyan na maliit. Sigurado ako, si Ampaya nakasakay. Di ba? O, dali mo kagad sa Osmond. Doon saan? Doon sa morgue. Di ba? Kasi ang tawag dyan eh. Hindi mo naman dadalhin yan eh. Dadalhin mo ba yan sa, sa Muntinlupa? Muntinlupa Medical Center? Hindi. Dadalhin mo ba yan sa, yung malaking mga hospital? Hindi naman. Sigurado yan. Dadalhin mo yan, sa Osmond. Oh, di ba? Kasi, nagtitipid ka. Kasi kung gusto mo talagang tulungan yan tao na yan, sana tinulungan mo na. Allen Ampaya. Tinulungan mo na. Di ba? Hindi. Nag-photo op ka lang para sa akin. Opinion ko yun. Dahil kasi ako, leader din ako. Naging manager ako. Kaya alam ko, pagdating sa tao ko, ipadadama ko sa tao ko, nakasama nila ako. Na ako, nandyan ako, anumang oras na nandyan ako at meron nangyari sa tao ko, ako mismo, sa totoo lang, tanong mo sa mga tauhan ko, ganyan ang ginagawa ko. Ako mismo,
ang nagdadala sa kanila sa hospital. Hindi na ako umaasa kung saan. Basta nandyan yung service namin, diretso na kagad. Ako na. Ako na lahat ang nag-a-assist. Pero ikaw, ang tagal na nakahiga yung tao ron, pero ano ginawa mo? Nag-photo op ka lang. Para masabi na ika nga, tumawag ka ng ambulans. Oo, lahat naman tayo gagawin yun. Pero sana, kung ikaw may alam sa rescue, dapat, kasi dito, mga kababayan, eto dalawa lang rito. Sorry sorry Kapitan Atan sorry Kapitan Jerry Tevez Ang nakita ko lang na talagang umaaten sa mga ganyang mga seminar, ang masipag, dalawang kapitan lang. Yung Jerry Tevez at yung Atan Gutierrez na sila mismo, hands-on sila na malaman yung mga nagaganap. Ganyan dapat ang isang kapitan, ang isang namumuno sa isang barangay. Ganyan ang tinatawag na serbisyo publiko. Pero ikaw, dahil kandidato kang vice mayor para lang masabi na may ginawa kang tulong. Di ba? Pero hindi. Hindi mo makukuha yung tao sa ganyan. Ano yung ginawa mo? Di ba? Ano yung ginawa mo? Kahapon. Ano, di ba? Nag-motorcade ka. Pati ambulansya, pinag-motorcade mo. Tama ba yan? Di ba? O kaya man lang, sige, pag-motor, bibigyan na kita ng ano. Pero sana mal, nag-iwan ka kahit isa man lang na ambulansya. Ilan ba ang ambulansya? Napakadami naman ang ambulansya nyo eh. Di ba? Magandang gabi rin sa'yo, Amor Lasarte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo, Ampaya, hindi naman ako galit sa buong pagkatao mo. Galit ako yung ginagawa mo sa tao. Yung pagmamaltrato mo sa tao. Doon ako nagagalit sa'yo. Tandaan mo yan. Yun ang pinupuna ko sa'yo. Gawin mong tama, pupurihin kita. Kahit patay binabatikos kita, kahit binobodya kita, pag meron kang ginawang tama, pupurihin kita. Katulad nino. Katulad ni Ting Yepes, di ba, binobodya ko. Pero, gumawang maganda, pinuri ko. Ganun talaga. Pero ikaw, ewan ko ba, lahat ng hakbang mo, puro palpak. Ewan ko ba. Tapos sasabihin mo sa akin, sisisihin nyo ako, bakit ko kayo binobodyak ng binobodyak? Hindi. Panahon na para malaman ng taong bayan yung mga pinaggagawa ninyo. Ba? Yun lang yun. Wala naman akong interest na kumandidato eh. Wala naman akong interest sa pumesto eh. Di ba? Wala. Ang interest ko lang rito, yung gawin yung tama para sa taong bayan. Magandang gabi po, Tatay Bert. Pasensya na, masakit kasi yung mata ko kung hindi ko kayo ganong maano, pasensya na. Okay? So now, ngayon, Oy, thank you for watching sa aking pamangkin. Trisha, thank you na sa panonood mo. Pamangkin ko, yan. O yan, yung pamangkin ko nagtatrabaho sa barangay yan. Alam po ninyo, pag serbisyo publiko, ako kahit saan, tandaan po ninyo. Kahit tanong nyo sa mga tiniran ko, ako po talaga, kahit hindi ako nakapwesto, tumutulong po ako sa abot lang po ng makakaya ko. Hindi ako nagdadamot niyan. Hindi po. Bakit? Kasi, pag ikaw meron kang puso sa iyong, sinasamyo mo ang ikang lagi mong linalagay sa puso mo ang iyong mga ginagawa. Re-registered po sa utak niyo yan. Pero kasi kayo, ang ginagawa ninyo, alam niyo kung ano? Puro lang nasa utak ninyo, kaya pumasok sa kabilang tenga, lalabas lang sa kabilang tenga. Ako, namigay kahapon ng 200 pieces na magandang gabi sa'yo, Rogelio. Roger, kung si Roger, thank you for watching. Diba? Pasensya na kayo. Pero talagang, hindi ko kayo
Hindi ko kayo palalagpasin kung talagang hindi tama yung ginagawa ninyo. Talagang maboboljak po kayo sa akin. Diba? Hindi. Sasabihin nyo sa akin, pasensya na kayo, talagang mitikuloso ko. Pagdating sa panunungkulan at pagdating po sa sistema, medyo talagang mitikuloso ko. Kaya, pasensya na kayo. Kung kayo'y naboboljak ko. Dahil kasi, dapat lang kayong boljakin sa mga hindi nyo ginagawan tama. Gawin yung tama, pupurihin ko kayo. Diba? Okay? Sana, no? Balik tayo, ha? Oy, thank you sa aking kaibigan na senior citizen. Oh, Seni, thank you. Sa iyong panonood, di ba? Ako, hindi naman po ako galit sa inyo sa mga pagkatao nyo kayong mga politiko. Gawin nyo lang tama yung mga ginagawa ninyo. Wala tayong problema, wala tayong pag-uusapan. Pero habang hindi nyo ginagawa ng tama ang inyong panunungkulan, maboboljak talaga kayo sa akin. Hindi ko kayo palalagpasin. Dahil hindi naman ako dapat maging loyal sa inyo. Kahit kaninong politiko, hindi ako dapat maging loyal sa inyo. Dahil isa ako sa nagpapasweldo sa inyo. Dapat akong maging loyal sa aking mga kababayan dahil kasi kami ang nagpapasweldo. Doon ako dapat maging loyal. Maipaalam ko yung mga nangyayari at mga katotohanan kung ano ang nangyayari dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pasensya na po kayo. Baka isipin ninyo, wala akong patawad, kahit Pasko, nang boboljak ako. Wala ho tayong magagawa eh. Kailangan nung mapaalam natin sa taong bayan yung mga ginagawa nitong mga to. Kasi wala rin naman sa kanilang Pasko eh. Wala rin naman sa kanilang bagong taon. Wala rin naman sa kanilang Valentine's. Wala naman sa kanila kahit anong magandang okasyon. Ganun lang po yun. Kaya hindi ko rin sila palalagpasin sa kanilang mga ginagawa. Pag mali, mali. Talagang ganon. Talagang maboboljak sila sa akin. Di ba? Kaya ngayon, doon sa mga nagko-comment, doon sa akin kanina, na hindi niya raw nakinaka. Walang problema sa akin yun. Pero dapat pinag-aaralan muna ninyo yung yung sitwasyon. Di ba? Kaya ako na na nagpo-photo op lang siya. Hindi naman ganun kadelikado yung tao. Di sana dinala niya na sa ospital. Di ba? Yan lang yun. Kung dinala sa ospital yan, kasi halatado eh. Para sa akin that's my opinion. Hindi mo ako pwedeng anuan. Opinion ko yun. Baguhin naman ang sistema ng Muntinlupa. Tama ka dyan. Diba? Kaya nga, alam po ninyo, marami pa akong isisiwalat dito na igang dapat ninyong malaman. Di ba? At ako'y nakikiusap sa inyo. Lahat po kayo. Ito pong FB Live ko. Lagi naman po nyo. Wala ko ibang hinihiling sa inyo. Hindi ako nanghihingi sa inyo ng pera. Hindi naman po ako nanghihingi ng kahit ano. No? I-share lang po ninyo. Share lang po ninyo sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, para nalalaman nila. Yun lang po yan. Alam po ninyo, marami sa akin nanonood eh. Yung iba naka-hide lang. Yung iba hindi yung nagpapakita. Dahil alam naman nila, pe-personalin sila. Ganyan po yan. Yung mga nanonood, yung mga nagpapakita ko, yan yung matatapang dito. Di ba? Pero yung iba, marami libo po ang nanonood sa akin. Hindi po daan lang, libo na po ang nanonood. Kaya lang, hindi lang sila nagpapakita dahil nga natatakot. Kasi nga, kaya nga ako nandito para lumabas ang inyong mga tapang. Lumabas ang inyong mga karapatan. Na dapat ninyong nalalaman ang inyong mga karapatan. Bukas po, at 30, bukas, ang pag-uusapan natin tungkol naman po saan? Pag-uusapan naman natin doon tungkol sa AKAP. No? Yung AKAP na nag-declare na, no? Ang DSWD na hindi dapat nakikialam mga politiko. Pero bukas na po natin itatapik yan. At itatapik po din natin yung mga senior citizen na dapat pa mag-registered na po raw kayo, yung 80 years old, no? Yung 80 years old, 85 years old, 90 years old, 95 years old at 100 sa National Commission of Senior Citizen para po kayo, makatanggap po kayo ng 10,000.
sa National Commission of Senior Citizen po kayo magpapile. Hindi po sa gago na Oscar natin dito kay Sinaida Celestino. Wala ko kayong aasahan dyan kay Sinaida Celestino sa mga senior citizen. Wala po. Kaya kayo, sino man yung 80 anyos, 80 anyos, 85 anyos, 90 anyos, 95 anyos, 100, sa National Commission of Senior Citizen po kayo, ika nga magpapile. Hindi po sa OSCA, dahil wala pong silbi si Sinaida Celestino. Kasi po, isang inutil din yan. Yung head natin ng OSCA rito, inutil po yan. Walang silbi yan. Kung hindi, tumanggap lang yan ng tumanggap ng sweldo galing sa ating mga kababayan. Sa ating lahat na mga taxpayer. Ganyan po ang trabaho lang nung Sinaida Celestino. Yung head po ng OSCA. Okay? So, yan po ang aking panawagan ko sa inyo. No? Doon po sa mga mga senior citizen, 80, 85, 90, 95, at 100. Sa National Commissions of Senior Citizen po kayo mag-file. Okay? NCSC. Okay? Malinaw po. Hindi ko na ganong pakakahabaan. No? Kaso bukas na lang po ulit at magla-live po ako. Pag-usapan po natin yung tungkol sa AKAP. No? Para ngayon, hindi na po kayo nag-aalala na hindi ho kayo mabibigyan. Okay? Pag merong nakialam ng AKAP na mga politiko, isumbong po natin sa DILG. Isumbong po natin sa DSWD. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po tapos yung usapin namin ni Allen Ampaya doon sa DILG at sa DSWD. Yan, tayin-tayin lang ho natin. Bigyan ho natin ng tama pong panahon at makapag-nilay-nilay ang mga DSWD at ang DILG para sa reklamo ko dyan kay Allen Ampaya. Okay? Ako po'y bumabati ulit sa inyo ng magandang gabi. Nawa po, ligtas po kayo sa anumang pong sakunaan, anumang pong kapamakan, lalong-lalo sa anumang pong mga kanaman. No? God bless you all at maraming pong salamat sa Diyos. Magandang gabi po ulit.